Kapag tumayo ka at tumingin sa labas, ano ang iyong makikita? Mga damo, puno, bundok, bulaklak, mga lawa ng tubig, at siguro mga hayop din. At habang nakatayo ka, ano ang inaapakan mo? Ika'y nakatungtong sa lupa, sa ibabaw ng mundo. Tumingin ka sa itaas at ano ang iyong nakikita? Sa araw, maaari mong makita ang araw, ang himpapawid o mga ulap. Sa gabi ay makikita mo ang libu-libong mga bituin at maaaring pati ang buwan. Paano ang mga iyon nakarating sa kinalalagyan nila? Paano ka nakarating dito? Sino ang gumawa sa iyo? Kapag nakakita ka ng bahay, iisipin mo ba na ang bahay na iyon ay nabuo lang ng mag-isa? May mga taong gumawa ng bahay na iyon. Kaya kapag tumingin ka sa mga tao, mga hayop at mga bituin, hindi mo man lang ba nararamdaman na may isang makapangyarihang gumawa ng lahat ng ito? Ayon sa aklat ng Henesis 1:1, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sa talatang 3, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Sa talatang 4, nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti, at ibinukod ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Talatang 5, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Talatang 6, sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at paghiwalayin nito ang tubig. Talatang 7, at ito ay nangyari. Talatang 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalawang araw. Talatang 9, sinabi ng Diyos, magtipon ang tubig na nasa silong ng langit sa isang dako at hayaang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Talatang 11, sinabi ng Diyos, sibulan ang lupa ng halaman, ng mga tanim na nagkakabinhi, at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, ang bawat isa ayon sa kanyang uri sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Talatang 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa kalawakan ng langit upang ihiwalay ang araw sa gabi. At ang mga ito ay maging palatandaan para sa mga panahon, sa mga araw at sa mga taon. Talatang 15, at ang mga ito ay maging tanglaw sa kalawakan ng langit upang tumanglaw sa ibabaw ng lupa, at ito ay nangyari. Talatang 20, sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay, at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa, sa kalawakan ng langit. Talatang 23, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ikalimang araw. Talatang 24, sinabi ng Diyos, magkaroon ang lupa ng mga buhay na nilalang, ayon sa kanya-kanyang uri ng mga hayop at mga nilalang na gumagapang, at ng maiilap na hayop sa lupa ayon sa kanya-kanyang uri, at ito ay nangyari. Talatang 26, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Talatang 27, kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Talatang 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Si Adan at si Eva ay hindi lang basta nangyari. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagdisenyo ng kanilang mga katawan sa kanyang wangis. Siya ang dakilang inhinyero, ang dakila at matalinong tagapagdisenyo na siyang gumawa sa atin. Henesis 2:1-3, nayari ang langit at ang lupa, at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon.
Nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Nakita natin kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at lahat ng bagay dito, kasama na tayong mga tao. Tingnan nating mabuti kung anong klaseng tagapagdisenyo at manlalalang talaga siya. Ang katawan ng tao ay nagbibigay ng kahangahangang ebidensya ng disenyo at ng tagapagdisenyo. Pag-aralan natin ang isang bahagi ng katawan ng tao, ang mata. Ang sabi ng mga siyentipiko, ang maselang disenyo ng kornea at lente ng ating mga mata ay nakagagawa ng pinakamodernong kamera. Ang mata ay nagpapalit ng liwanag sa mensahe na nauunawaan ng utak sa paraang kahit ang pinakamodernong laboratorio ng siyensya ay hindi ito magaya. Ayon sa Aklatang Awit 139:14, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at iyon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Hindi lang nilalang ng Diyos ang tao ayon sa wangis niya at binigyan niya ng magandang sanlibutan upang matirhan. Subalit iniisip pa rin niya ang mga pangangailangan nito. Ayon sa Awit 145:15, ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Talatang 16, binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Tingnan natin ang ilang paraan na iniingatan ng Diyos ang pangangailangan ng kanyang mga nilalang. Job 12:10, nasa kamay niya ang buhay ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ang Diyos ang nagdisenyo ng sanlibutan at alam niya ang tamang formula ng hangin na ating hinihinga upang suportahan ang buhay at kalusugan dito sa mundo. At hindi iyan basta na lang mangyayari. Datapot hindi lamang nilikha ng Diyos ang lahat, kundi umaalalay pa sa lahat ng bagay. Walang katapusan ang kababalaghan sa ating natural na mundo. Walang katapusan ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Isipin nyo ang pandarayuhan ng mga ibon, isa sa mga palaisipan sa kalikasan. Paanong nakapaglalayag ng libu-libong milya ang ibong wala pang 1 onsa ang timbang, na walang hinto tungo sa destinasyong hindi pa nila alam? Paano nakatatagpo ang isda ng daloy ng agos kung saan doon nagsimula ang kanilang buhay, 1,200 milya sa kabilang ibayo pa ng karagatan? Paano nila nalalaman kung kailan at saan sila patutungo? Sino ang nagturo sa pukyutan na gumawa ng saray o honeycomb? Na kailangan ng kahangahangang pag-aaral na may utak na katulad ng ulo ng aspili. Sino ang utak na nasa likod ng lahat ng ito? Si Job ay may kasagutan. Sa Aklat ng Job 12:7, ngunit ngayoy tanungin mo ang mga hayop at tuturuan kanila, ang mga ibon sa himpapawid at kanilang sasabihin sa iyo. Talatang 8, o ang mga halaman sa lupa at tuturuan kanila, at ang mga isda sa dagat ay magpapahayag sa iyo. Talatang 9, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito, na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito? Awit 100:3, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin, at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Jeremias 32:17, Panginoong Diyos, Ikaw ang siyang gumawa ng langit at ng lupa sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan, at sa pamamagitan ng iyong unat na kamay. Walang bagay na napakahirap sa iyo.
Hindi ba ito nagbibigay ng kapayapaan sa ating isip na malaman na ang Diyos ang may hawak sa lahat ng bagay sa mundong ito? Subalit kumusta naman itong sansinukob? Anong katunayan mayroon tayo na ang Diyos na nagdisenyo ay gumagawa ng likhain itong buong sansinukob? Ayon sa aklat ng Isayas 40:26, itingin ninyo ang inyong mga mata sa itaas, at tingnan ninyo kung sinong lumikha ng mga ito. Siya na naglalabas ng kanilang hukbo ayon sa bilang. Tinatawag niya sila ayon sa pangalan, sa pamamagitan ng kadakilaan ng kanyang kapangyarihan, at dahil sa siya'y malakas sa kapangyarihan, ay walang nagkukulang. Awit 8:3. Kapag pinagmamasdan ko ang iyong kalangitan, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan, at ang mga bituin na iyong inilagay. Ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? At ang anak ng tao upang siya'y iyong kalingain? Magtataka ka ba kung ang makapangyarihang Diyos na siyang namamahala sa buong sanlibutan ay nag-aalala sa atin at sa ating mga suliranin dito sa mundo? Sinabi ni Jesus sa aklat ng Mateo 10:31, "Huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Ang Ama ay hindi nag-iisa nang lalangin niya ang mundo." Sinabi ng Biblia kung sino ang kanyang mga kasama. Ang pagkadiyos, ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. Sa aklat ng Henesis 1:26, sinabi ng Diyos, "Lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis." Juan 1:1-3. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Sa talatang 14, "At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhati ang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Ito si Jesus habang siya ay nakikiisa sa kanyang Ama sa paglalang ng mga bagay sa sanlibutan. Roma 1:20. Ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Magkakaroon tayo ng kapayapaan at kumpiyansa sa kaalamang walang masamang mangyayari sa atin na hindi kayang lutasin ng Panginoon. Unang Juan 4:8. Ang Diyos ay pag-ibig. Juan 16:27. Sapagkat ang Ama mismo ang nagmamahal sa inyo. Namangha ka ba na ang makapangyarihang Diyos na siyang lumikha at umaalalay sa napakalaki at kumpletong sanlibutan ay may malasakit sa iyo? Ayon sa Roma 8:38-39, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon sa Jeremias 31:3, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig. Awit 105. Ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman. Sinisikap ng Diyos na ipakita ang kanyang pagmamahal sa tao, subalit ang mensahe na ipinadala sa mga propeta at mga anghel ay hindi sapat. Hindi natin nakuha ang mensahe. Kaya ipinadala niya ang kanyang anak. Si Jesus ang perpektong revelasyon ng personalidad at pag-uugali ng kanyang Ama.
Juan 14:9. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kung talagang nais nating malaman kung ano ang katulad ng Diyos, dapat nating pag-aralan ang buhay ni Jesus. Pinakakain niya ang mga nagugutom at kumakain siya kasalo ng mga tao. Pinatatawad niya ang mga makasalanan at binibigyan sila ng pag-asa sa kinabukasan. Ang kanyang mukha ang nakita ng marami, ang tinig niya ang narinig ng marami. Pinalaganap niya ang buhay at kasiyahan sa lahat ng dako saan man siya makarating. Nagpakasakit siya alang-alang sa marami. Habang nakikita natin ang kahihiyan, pag-insulto at ang kapakumbabaan, ang kamatayan sa kalbaryo at ang nadurog niyang puso. Naunawaan natin ng bahagya ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang mga anak. Ayon sa aklat ng Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.